Hi guys, magandang araw sa inyo. So ito na naman po ang inyong lingkod si DIY KKB Informative. At ang akin pong iba-vlog ngayon ay patungkol sa ating history nung unang-unang panahon pa. So dito matutunghayan nyo at makikita nyo kung ano ba tong mga Chinese sa ating bansang Pilipinas. Ito ba'y nakakatulong sa ating ekonomiya o ito'y sira ng ating bansang Pilipinas. So, doon muna po tayo. Tunghayan po natin itong aking nadaanan dito sa may along Pasig City at dito sa Quezon City. So guys, nakikita niyo yung statue na yan. Ang laki niyan. Mas mataas pa yan sa Statue of Liberty. Oh, sino na nakakita nito? Hindi ko lang alam kung ano to eh. Aalamin ko pa to guys. Dito tayo, ang lalaki ng building oh. Oh. Ayan oh. Diba? Iikot ko pa yun. Pero ito, na-amaze ako dito oh. Oh. Tingnan nyo. Wow, laki ng building oh. Ay, building statue pala guys. So, ayan oh. Ayan ang aalamin natin kung ano tong statuan to. Nadaan lang ako dito eh, nakasakay lang ako sa Grab. So guys, bigyan ko kayo ng impormasyon. Sunod, nadaanan lang namin ito ng aking sinakyang Grab. Tinuro lang sa akin. Hi. Ayan, si Sir. Hello. Ito yung aking nakuhang sa Grab. Shout out po sa lahat ng subscriber Ayan, na. sige. Sir. Ayan. So, ayan guys. Ako dyan, sir Oo nga. Ayan. Sumikat ako niyan. Ano pangalan mo, Sir? Rodel po, Rodel. Si Rodel. Taga ano to, Mindanao. Ayan. Guys, nakita lang namin yun eh. Ano bang area to, Sir? Ortigas, partner ito ng Bridgetown Boulevard. Yun, Bridgetown Boulevard. Sa Waze. So, ang alamin natin kung ano yung statue na yun. Laki nun. Ang ano niyan, mas mataas pa daw yan sa Statue of Liberty. Naano ko na yung ano niyan eh, yung ano nito, yung parang profile niya. Oo. Mas mataas pa raw yan. Kita mo naman sobrang tayog. Kaya nga. Tsaka ngayon lang ako nadaan dito. yung mga building na matataas talagang para mataas pa siya, yung kamay niya o lumagpas pa eh. Pero hindi ito yung Ortigas Center. Ito paglabas niyan Ortigas Avenue na yan eh, sa kanan natin. Dito? Oh, yan, Ortigas Avenue yan. Dito. Amang Rodriguez itong kalsada na to, Amang Rodriguez. Ito. Oh, Amang Rodriguez yan. Kasi medyo Tapos yung pinanggaling natin sa likod natin, C5. C5 ba yun? C5 yun, Bridgetown Boulevard itong Ngayon ko lang nadaanan talaga yun, Sir. oh. Hindi ko alam yung kung ano yun. So yun guys, so nakita nyo? Ang galing-galing, ang laki-laki. Papanoorin ko nga uli kasi ngayon lang ako nakapunta na talaga doon. So susunod, papasyalan natin yung alamin natin kung ano yun. Medyo gabi na nga lang eh. Yan guys. So, stop ko muna yung video. Yun po, natunghayan nyo na ay yung statue ng The Victor. So, napag-alam ko, ang The Victor ay may height na 200 feet ayon sa Wikipedia. So, 200 feet ang taas nun. Mas mataas pa sa Statue of Liberty. So, parang magiging landmark to ng Pilipinas na tayo yung may pinakamataas na statue sa buong mundo. Statue of The Victor. Ngayon, ang tanong doon, sinong nagpagawa nito? Gobyerno ba? Hindi. Ito ay sa pribadong proyekto ng pamilya ng Robinsons. So, sino po itong Robinsons? Ang Robinsons po ay Chinese. Chinese to. Mga Chinese po ito. Yung Robinsons po, ito na yung mga anak-anak. Kaya nga, Robinsons. Yung sons, yun yung mga anak. Kaya yung mga anak ng itong negosyante nung araw na si itong pangalan nito si John Gokongwei.
Siya po ang may-ari niyan. Ang una niyang pagmamay-ari nun ay ang Robina Farm. So, ano po tong Robina Farm na pag-aari ni ah, ating Chinese investor, sa Chinese businessman na si John Gokongwei? Yun po yung Robina Farm. Ito po yung nagpo-produce ng mga manok nung araw at nagpapakain sa bawat isang Pilipino simula pa nung 1954. Guys, nakita nyo naman, 1954 pa ang mga Chinese talagang kumikilos na at nakakatulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. So, yung iba sabi, pro-China ka, pro-China ka, pro-China ka, pro-China ka. Huwag niyong tangkiligin yung hindi ko namang inaano, mga Chinese investors dito. Pinaliliwanag ko po lang sa aking kapwa Pilipino kung ano po ang nagawa ng mga Chinese dito sa Pilipinas. At hindi pa yan, guys. Yung unang panahon, bago pa yung Robina Farm na yan, na pag-aari ni Chinese businessman na si John Gokongwei, yung po nung araw ang mga Chinese dito, ayon sa aking lola, dahil ako po apo na sa tuhod. So pag nagkukwento siya, nasa sa gabi, magkakatabi kami ng higaan. Wala kaming kwarto nun. Nagkakatabi kami at magsisimula na magkwento yung aking lola. So, ang mga Chinese nung araw, ay sila yung mga magbobote. Sila yung magtataho. Sila yung nagtitinda ng puto. Yung makikita nyo sa labas. Yun yung ayon sa aking lola. Dahil ako nga po apo na sa tuhod. So, yun ang history na naranasan niya, na kaalaman niya, na ang mga Chinese ay nagsusumikap sa buhay. Pero tayo, ayon sa aking lola nga, minamalit nila yung Chinese nung araw. Pero hindi nila alam, nakakatulong na pala sa ating lipunan ang mga Chinese. Doon nga, nagsimula doon silang mag-business. Ang motto kasi ng mga Chinese, pagka sa business, maliit ang tubo, okay na, pero marami kang parokyano na namimili ng iyong produkto. So, ang galing ng China. Chinese, patungkol sa negosyo. Konting tubo, maraming parokyano, tuloy-tuloy nga naman ang kanilang produksyon. Doon po nagsimula ang kasipagan ng mga Chinese. Pero tayo, ayaw natin kasi nung ganong tubo-tubo, kapraso tubo. One day millionaire agad ang gusto natin. Di ba? Napakasaklap. Kaya ano naging resulta, guys? Tayo ngayon ang tumatangkilik sa produkto ng mga Chinese. Sa panghalimbawa ngayon, yung Robina, di ba? Nagpo-produce sila ng mga manok. Tapos ibebenta nila sa palengke o sa merkado. At tapos bibili naman natin kasi mura. So, ano tingin nyo guys? Nakatulong ba ang Chinese o hindi? Hindi, pro-China ka, pro-China ka. Bumalik po tayo sa history. Doon po tayo bumalik. So, hindi lang po nagtatapos yun doon. Meron tayong Robina ngayon. Ano ang mga produkto ng Robina ngayon? Hanggang sa ngayon, ang produkto ng Robina ay yung mga kape, yung mga espresso, yung mga biscuit, yung mga Rebisco. I don't know kung Rebisco nga, sorry. Basta mga biscuit at mga candies. Mababasa nyo naman yan sa kanilang pambalot dun sa kanilang produkto. Nakalagay dun, Robina. So, sino po yung may-ari ng Robina nga? Si John Gokongwei. At yung kanyang mga anak na. Tapos, tinatangkilik natin. Sasabihin natin sa anak, bumili ka nga ng candy. Anak, bumili ka nga ng biskuit. Anak, bumili ka ng kape. At kailangan natin yan. Tapos, bibili tayo, not knowing na ang produktong yun, ang nag-produce ay ang mga Chinese. Pro-China ka, pro-China ka. Ganun ba gusto nyo, guys? Di ba? Kung kayo totoong nagsasabi ng mga ganyan, pro-China ka, pro-China ka. Pero tinatangkilik natin ang mga produkto dahil nakakatulong sa atin at murang halaga.
ikumpara nyo sa ibang produkto, mas mahal. Mas mahal. Di ba? So, hindi pa doon nagtatapos yon. Sino po ang may-ari ng SM? Dati po yung Shoemart. Ang produkto nila, mga sapatos lang nung araw. Diyan po nagsimula ang SM, Shoemart. So, ang unang Shoemart nila ay dito sa Maynila. Sinundan ito sa SM Cubao. Ang produkto nila, mga sapatos talaga. Hanggang sa ito ay magkaroon ng iba't ibang produkto, mga iba't ibang install. Yung stall na marami tayong makikitang murang produkto rin. At mga groceries. Kagaya ng bawa, anak, gusto mo ba magpunta sa mall? Punta tayo sa SM Mall. Tara. Pero pro-China ako. Ay, anti-China ako, ha? Okay. Pagpunta ron, ang may-ari pala ng SM is Chinese. Di ba? Ang may-ari po nun is si Henry Tan. So, si Henry Tan ay isang Filipino-Chinese na nagmamay-ari ng lahat ng SM Mall dito sa Pilipinas. At sa ibang bansa rin. Sa China, may SM Mall din. So, nakita nyo na yung mga kakiputan ng ating utak. Diba? Imbis na sabihin natin pro-China ka, manahimik na lang tayo, guys. Kasi yung mga businessman na yung Chinese, businessman, nakakatulong dito sa Pilipinas. Sige nga, palayasin nyo ang mga Chinese dito. Lugmok tayo. Ang ekonomiya natin babagsak. Kasi ang mga tax niyang mga yan, malalaki at nakakatulong sa atin. Aminin na natin at hindi, guys. Yun po ang nangyayari simula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Kasi nga, ayon nga rin sa akin lola, maraming Pilipinong tamad na gusto agad umasenso. Hindi kagaya ng Chinese, yung motto ng Chinese, na magsimula tayo sa maliit na tubo hanggang sa lumaki to. Ano ang produkto nila ngayon? Sila yung mga businessman dito sa Pilipinas na may-ari ng malalaking establishmento. Kagaya nga nung Statue of the Victor. Sa Robinsons yun. Proyekto yun ng Robinsons. Sino may-ari? Chinese. Tapos ngayon, naglalakihan na yung kanilang mga condominium doon. Itinayo nila yon para maging apple of the eye ng mga investors at ng mga mayayaman tao na doon tayo tumira, doon tayo bumili ng lupa, doon tayo bumili ng condominium. At doon tahimik at maganda ang kapaligiran. Di ba? Ang ganda ng kanilang mga strategy sa pagbibusiness. Imbis na tayo pro-China ka. Hindi po. Bumalik tayo sa nakaraan para maturuan tayo sa hinaharap. Hindi yung ngayon lang tayo sinilang, ngayon lang tayo nagkaisip, tapos hindi natin babalikan yung nakaraan. At babatikusin natin babatikusin yung mga nakatulong dito sa ekonomiya natin sa ating bansa. Hindi tayo magiging ganito kung hindi sa mga Chinese businessman. Ito pa, yung sa SM, ayayin mo yung anak mo, tara SM tayo. Sino pinayayaman mo? Di syempre, yung may-ari ng SM, sino may-ari ng SM? Chinese. Tapos sasabihin, pro-China ka. Nakakatulig sa tenga. Yung mga ganyan, sasabihin nila, ganun. Yung Tugo, sino may-ari ng Tugo? Yung ating sinasakyan mga ferry, papunta sa ating mga probinsya. Chinese din ang may-ari nun. Tapos ngayon, ay, talagang ang Pilipino nga naman. Isa na ako doon. Na, kumbaga, gusto natin talaga umasenso agad tayo. So, sabihin natin, iba naman yung sa sa WPS. Yun nangangamkam na sila ng teritoryo. Hindi po. May history pa rin po yun. At meron na rin ginagawa ang ating mga presidente nung araw. Hindi pa sa panahon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit yung mga naunang Pangulo.
binabatikos na rin yun. Hindi lang naman ito nangyari hindi lang ngayon. Noon pa. Bago pa nila i-ano sa ano yan, sa International Court, yung didemanda na nangangamkam sila ng teritoryo ng Pilipinas, yung ECC, yan po ay ginagawa na ng paraan noong unang panahon pa. Wala pa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang problema nga sa ating sa ating Pilipinas, pinopolitika na ang West Philippine Sea. Para lang sa kanilang sariling agenda. Totoo yan, guys. Huwag na tayo magmaang-maangan. Palagi natin binabatikos ang Chinese. Ito pa, guys. Itong nababalitaan natin, Pogo. Sino may-ari ng Pogo? Di ba? Sabihin nyo, ang may-ari ng Pogo, Chinese bakit natin pinahintulutan dumami ang Pogo rito sa Pilipinas? Di ba? Kasi, aminin na natin guys, malaking budget ang nakukuha natin sa Pogo. Malaking budget na napupunta sa kaba ng bayan. At marami din naman nanggagaling sa Pogo, yung napupunta sa bulsa ng bawat isang politiko. Bato-bato sa langit, tamayo wag magagalit. Nangyayari po yon. Nangyayari yan. Kasi kung hindi nangyayari yon, dapat wala na dito ang Pogo. Pero pinahintulutan po yon ng bawat henerasyon natin. Wala talaga. Chinese pa rin ang may-ari ng Pogo. Ano nangyayari nga? Usapin niyang Pogo na kaya. Di ba? Para lang tayo tayo linlangin kung ano yung nangyayari sa Pogo. Pero at the end, nariyan pa rin ang Pogo. Diba? Ang dami ng Pogo ngayon. Ayon nga sa ating buting dating DILG secretary, at na-vlog ko na rin yun, with the interview of one of the newscaster before, dating newscaster ng ANC, in-interview niya ton si ating DILG secretary nun, si Secretary Alonan. At sabi nga niya sa kanyang akda dun sa isang pinablish niya sa newspaper na tayo ay pinalilibutan na ng Pogo. Meron na dito marami na. Meron dito sa Pasay, meron sa Cavite, meron dito sa Ortigas, meron dito sa Libis. Meron pa rin doon sa malapit sa Subic. Ayon sa kanya yan. So, bawat Pogo ay malapit sa ating mga headquarters. Bakit? Ano kaya ang doon? Hindi ako po sang-ayon sa Pogo. Pero, sino makakalutas nun? Ako ba? Di syempre hindi ako. Yun ang ating pagtuunan ng pansin, guys. Hindi rin naman natin pwedeng isawalang bahala ang West Philippine Sea, pero unahin na natin yung nasa loob ng ating bansa. Hindi yung nasa labas. Nasa labas yun etong mga ito, nasa loob na. Bakit hindi ito bigyan natin ng pansin? Hindi. Ang inihaharang nyo, yung WPS. Pero hindi nyo nakikita kung sino yung mga Chinese na narito na sa loob ng ating bansa. Na nangangal. Ewan ko ba guys. Ang hirap paliwanagan ng isang sarado na ang isip. Kasi kailangan maging malawak tayo. Tumingin muna tayo sa history, sa nakaraan, bago natin tignan yung hinaharap. Ang hirap sa ating mga Pilipino, political political ambition na ang ginagawa. Wala po. Pag politika ang ating inuna sa ating buhay, wala po tayong mararating. Alam niyo naman ang politika dito sa ating bansa ay napakarumi. Aprobado na yan simula pa nung una. Simula pa nung ako isinilang, naririnig ko na ang politika ay marumi. At sadya namang napatunayan ko, simula nung ako'y maliit hanggang sa ako'y unti-unting lumalaki at magkaisip, yun po ang totoong nangyayari. Kaya po,
Imbis na magbatikusan tayo na, pro-China ka, pro-China ka, at tayo po yung nakialam doon sa ating inang bansa. Kagaya ng sinasabi nyo, nasa labas pa yung yung sa West Philippine Sea. Na na nga naireklamo na nga natin, nanalo na nga tayo eh. Ano solusyon? Sosolusyonan nyo? EDCA? Ang EDCA, napakadelikado po niyan, guys. Gaya ng mga una kong vlog, ang hirap po niyan. Wala pong nananalo sa gera, guys. Kaya magmulat na po ang ating mata, ang ating isipan, at buksan na rin natin ang ating mga tenga kung ano yung totoong nangyayari sa ating palipalibot. Kawawa po tayo mga Pilipino. Huwag po natin sarhan ang ating tenga, ipikit ang ating mga mata sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo na ang maapektuhan dito ang ating mga apo, mga magiging anak, at sa mga susunod na henerasyon. Sinabi ko na rin po ito nung aking mga nakaraang vlog. Diba? Tapos meron itong mga trolls na to, kung ano-ano pinagsasabi, sa totoo lang, bakit kayo magto-trolls kung hindi kayo bayaran? Bayaran kayo. Totoong bayaran kayo. Doon nga sa mga account nyo Gaya na sinabi ko nung nakaraang kong vlog fake account nga yun sa inyo Di ba? Hindi kagaya nung mga ibang nagko-comment dyan. May mga picture kami. Talagang kami may account sa YouTube. Kasi hindi ka naman makakapanood ng mga movies or mga ganitong vlog kung hindi ka gagawa ng account sa YouTube. So, mga nagtatago kayo sa sa likod ng inyong, ewan ko kung anong likod diyan. Isipin po natin yung kapakanan ng ating kapwa Pilipino. Hindi po yung iniisip nyo lang yung sarili nyong kapakanan. Mahirap po yun. Yung sarili nyong ambisyon, o kung pinagkakitaan nyo to, umiba na po kayo ng inyong hanap buhay. Huwag po yung pagtotrolls. Kasi, ang ginagawa nyo sa bansa natin, pinababagsak nyo. Kahit alam nyo nang mali yung nangyayari, itinutuwid nyo pa rin. Yun po guys. So, mag-iba na po kayo ng hanap buhay. Pati nga ako, sinira nyo Sinira nyo tong aking YouTube channel Nawala naman akong ibang hangarin. Ang tunay na hangarin ko lang ay maipalaganap kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Tapos kayo sumasamba dun sa inyong mga amo, o sino man yung amo nyo na nagpapasweldo sa inyo. Napakahirap po nun. Mag-iba na kayo ng hanap buhay. Mag-iba na po kayo ng hanap buhay. Mamarehas po kayo para sa ating inang bansa. Kung kayo makabayan talaga, at kung kayo totoong Pilipino, magdidesisyon po tayo para sa pangkalahatan na makakaganda sa ating mga kapwa Pilipino. So, gaya po ng aking tweet na sinasabi, ako po nanghihiram ng mga salita ni General Antonio Luna, kung sino ang ating totoong kalaban ng ating bayan. Ang wika niya, ang tunay na kalaban ng ating bayan ay ang ating mga sarili. Yun lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog guys.